Habang kinakausap ni Eric Pascual ang kabady niyang si Senior Inspector Sandro Fernandez ay hindi ito lumilingon o sumasagot, kundi tutok na tutok ito si Sandro sa CCTV footage na nakuha sa labas ng bahay nila ni Max. Maigi namang tinitingnan ni Sandro ang tungkol sa misteryosang babae na nakatakip ang mukha at pumasok ito sa sasakyan bago ito tumakas. Pero napansin ni Sandro na hindi ito nakuha ang plate number ng sasakyan kahit naka-zoom na ito. At isa lamang ang solusyon na kailangan gawin. Kailangan nila ang napakagaling na IT para matrace o makuha ang plaka ng sasakyan na sadya bang napakalabo. Agad namang naghanap ng IT technician itong si Pascual. Samantala sa patuloy na investigasyon at pagbusisi ng kaso ni Max ay natunto na ang bahay na kung saan itinago itong si Max bago pa man ito nabundol ng sasakyan. At sa pagbusisi ng kaso ni Max ay nalaman na pagmamayari ni Astor Fields ang bahay na pinagtaguan dito sa kay Max. At para kay Sandro, naging palaisipan kung ano ang koneksyon ni Astor Fields sa kaso ni Max. Samantala pagkatapos ng libing ni Max ay nagtrabaho si Lydia sa bahay ng boss niyang si Vito, dala-dala si Angel. At dahil busy sa trabaho si Lydia bilang kasambahay, ay hindi nito alam na pumasok na sa loob ng bahay si Angel at nakita ito na Iris na hinahawakan ng bata ang kanyang gamit. Inis na inis si Iris dito sa bata tuwing kanyang nakikita na hindi alam ni Iris na ito'y walang iba kundi anak ni Jasmine at ni Tyrone na kanyang asawa. Samantala para mapalapit si Lavender sa anak niya ay bumisita ito sa bahay nila Lydia at naikwento nga ni Lydia na hindi nito tunay na anak itong si Angel at iniwanan ito umano ng nanay niya. Bilang ina ay titig na titig si Jasmine sa mga larawan ni Angel nang ito'y bata pa. Ibibigay kaya ni Lydia si Angel kay Jasmine kapag nalamang si Jasmine o Lavender Fields ang tunay na ina ni Angel? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Lavender Fields.